Yung soul sleep naman sa kanilang teaching, ang SDA ay naniniwala na natutulog ang kaluluwa. Pero ang sabi ng Biblia ganito, Luke 23 verse 43, Today, you will be with me in paradise. Hindi sinabi ni Jesus, matutulog ka muna. 2 Corinthians 5 verse 8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Hindi to be absent from the body is to be asleep. Hindi po ganon. Okay, una sa lahat, wala po sa SDA 28 fundamental belief ang tinatawag niyang soul sleep. Ang meron ay itong number 26, death and resurrection. Ito marahil ang tinutukoy niya dahil dito binanggit na ang kamatayan ng nakikristo ay hindi ang katapusan kundi isang pansamantalang paghinto o natutulog lamang. At maraming talata sa Biblia ang nagsasabing ang kamatayan ay inihalin tulad sa pagkatulog lamang. Ngayon, suriin natin ang mga talatang ginamit niya kung pinututulan ba nito ang death as sleep. Una, ginamit niya ang Luke chapter 23 verse 43 where Jesus said, Today you will be with me in paradise. Ngayon ang tanong, tinututulan ba ng talatang ito na ang kamatayan ay pagkatulog lamang? Sino ba ang nagsalita dito? Di ba si Jesus? Sinabi ba niya ito para kontrahin ang sarili niya? Isipin mo si Lazaro, 3 araw na siyang patay, pero ano ang sabi ni Jesus? Natutulog lang siya at nang binuhay na ito, ang utos na kay Lazaro ay lumabas ka dyan sa libingan. Hindi niya sinabing, Oy Lazaro, bumaba ka muna dito. Malinaw di ba? Ang taong namatay ay nakahimlay lang sa libingan. So ano ang ibig sabihin ni Jesus sa today you will be with me in paradise? Kung titingnan natin ang original Greek ay wala po yung kama. Yung kama po dyan ay dinagdag lang yan ng mga translator. At ang paglalagay ng kama ay critical dahil binabago nito ang kahulugan ng pangungusap. Tandaan din natin na ang Greek word na simeron for the word today ay madalas gamitin sa Septuagint upang magbigay ng diin sa isang seryosong pahayag o pangako gaya ng today you will be with me in paradise. So ang salitang today ay tumutukoy sa panahon o oras kung kailan niya ibinigay ang pangako. At ang phrase na you will be with me ay nasa future tense, ibig sabihin ang pangako at katiyakan ay ibinigay nung araw na yon, pero ang katuparan ay sa muli niyang pagdating. Kaya marami nagkamali sa pag-interpret ng talatang ito dahil hindi nila sinusuri kung paano ito sinusulat sa wikang Grego. At isa pa sa John 20:17, noong nabuhay si Jesus at nakita siya ni Maria, sabi niya, huwag mo kong hawakan dahil hindi pa ako nakapunta sa Ama. O diba, linggo na yon pero wala pa siya sa langit. Hindi siya pumunta agad pagkatapos ng sabihin sa magnanakaw ang pangako, kundi siya ay namatay at muling nabuhay dahil yan ay katuparan ng prophecy. Kaya ang pinahawakan ng magnanakaw ay ang katiyakan ng pangako na sa takdang panahon, siya ay makakasama ni Jesus sa kanyang paraiso. At ginamit niya ang 2 Corinthians 5:8, yung absent from the body is to be present with the Lord. Pero hindi ito sinulat ni Paul para kontrahin ang sinabi niya sa 1 Thessalonians 4:13 kung saan sabi na doon ang mga patay ay mahimbing na natutulog lamang. At syempre, mas lalong hindi na kontrahin ang turo ni Kristo na ang patay gaya ni Lazaro ay natutulog lang. Si Paul ay isang Pharisee, expert sa Torah. Alam niyang kapag ang tao ay namatay, ang consciousness nito ay nawawala dahil malinaw sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5-6 na ang patay ay wala nang nalalaman pa sa anumang bagay. At si Paul din ang may sabi na ang mga banal ay bubuhayin o ibabangon mula sa kanilang mga libingan sa muling pagdating ni Kristo. Pangalawa, noong panahon ni Paul ay sikat ang turo ng isang Greek philosopher na si Plato na ang katawan daw ay bilangguan ng kaluluwa. Naniniwala din ang Greek philosopher na ito na ang kaluluwa ay hindi pwedeng mamatay. Diba? Sounds familiar sa mga teachings ngayon sa loob mismo ng Kristyanismo. Akala nila biblical ito, pero hindi. Si Paul na isang Pharisee, expert sa Torah, ay naniniwala na ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Hindi siya naniniwala sa turo ni Plato na ang katawan ay bilangguan ng kaluluwa, kundi siya ay naniniwala na ang tao ay ang mismong kaluluwa. Dahil malinaw sa Genesis chapter 2 verse 7 na ang tao ay nagiging kaluluwang may buhay nang pagsamahin ang alabok at hininga na nanggaling sa Diyos. So ang tao mismo ay ang kaluluwa, hindi may kaluluwa.
Kaya kapag ito'y namatay, ang kanyang consciousness ay nawawala din. So malinaw ngayon sa atin kung ano ang paniniwala ni Paul pagdating sa kalagayan ng mga patay. Kaya kapag sinabi niyang absent from the body is to be present with the Lord, ay hindi ito tungkol sa isang espiritu na naglakbay agad papuntang langit, kundi ito ay pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala ni Paul na ang kamatayan ay hindi ang katapusan kundi isang pagkatulog lamang. Dahil walang malay ang patay, kaya kahit ang libu-libong taon ay parang isang kisap mata lang sa oras na siya bubuhayin o ibabangon mula sa libingan sa araw ng muling pagdating ni Kristo. So dito natin makikita ang kahalagahan ng totality of Scripture. Hindi pwedeng magsalpukan ang mga talata. Ang mga ginamit ng talata na Luke 23 verse 43 at ang 2 Corinthians 5:8, ang mga nagsasalita dito ay parehong nagtuturo na ang kamatayan ay pagkatulog lamang. So bakit ito ay biblikal? Dahil una, nasa libingan ang patay, hindi pumuntang langit. Ayon sa 1 Thessalonians 4:16, sabay-sabay babangon mula sa libingan ang mga banal upang salubungin si Kristo sa impapawid. Pangalawa, ang kamatayan ay tulay ng pag-asa. Para sa atin, hindi ito ang katapusan ng lahat, kundi ito'y pahinga lang at naghintay sa kanyang muling pagdating. Kaya ito'y inihalin tulad ni Paul at ni Jesus na isang mahimbing na pagkatulog. And number 3, ang katiyakan ng pagbabalik ni Jesus. Kung nandoon na pala ang mga patay sa langit, bakit pa siya babalik dito para bubuhayin at kunin sila? Babalik siya kasi bubuhayin niya o ibabangon niya sila mula sa mga libingan. Kukunin niya ang mga tapat na naghihintay sa kanya upang ito'y makasama niya sa kanyang paraiso. Kaya ito ay biblikal at ang sino mang kukontra nito ay malinaw na hindi nagpapahayag ng katotohanan na ayon sa banal na kasulatan.